Maliit talaga ang mundo ng ating mga OFW at mga Pilipino saan man sila naroroon. Siyempre, pagdating sa pagseserbisyo at kakaibang serbisyo sa mga panahong ito, ito naman po ang aming pagkukwentuhan ng ating partner dito sa Bantay OCW. Ako po si Susan K. At nagbabalik ang ating partner sa public service, ang ating former OWA Administrator, Dr. Carmelita Dimson. Doc, welcome back! Thank you, Susan. Nandito na naman ako uli. Ay, hindi uli. Kasi lagi talaga tayo magkakasama, Doc. Ang author ng librong OFW Achievers, Stories That Inspire. Kaya naman may kasama po kami ngayon. Mula pa sila sa Singapore pero mga negosyante dito sa Pilipinas. Si Chef Ru Ribon. Chef, Hi, good afternoon. Thank you for inviting us. siyempre mula pa rin sa Maker and Made at galing po na Singapore sa F&B, si Elaine Figueroa. Elaine, welcome back. Thank you po. Thank you for having us. Ma'am, kasama sila sa na-feature dito, ah? Oh yes, isa yan sa mga stars na libro. Si Mamang Star. Maker and Made. Paano naman nagtagpo ang inyong mga laddas? Yung sister ko kasi, nagbabasa siya ng, I think, online. And then, nabasa niya na isang story about Maker and Made na ang pag-aari ng former OFW. So, sabi niya, alam mo, itong restaurant malapit sa atin, ang may-ari mga OFW. Talaga, sabi ko, sige, bisitahin natin. Siyempre, pag OFW, alam mo naman, malapit sa issue natin. So, sabi ko, sige, one Sunday, punta kami doon sa Maker and Made. Okay. Fortunately, it's just across our street. So, nagpunta kami and then I met these two ladies. So, sabi ko, kilala ko. So, sabi ko, di kwento-kwento ganon. Then, sabi ko, you know what? I'm writing a book. Pwede ko ba kayo mahinta maging one of the subjects? O, syempre naman, yes sila. Di pwedeng hindi sila mag-yes. So, yun. And then, bumalik ako in interview ko sila. And I really was very fascinated with their story. Kaya ayan, naging parte sila ng ating libro. Actually, yung storya, kwento ng ating mga OFW, tawag ko nga dyan, mga extraordinary stories ng mga ordinary individuals. Diba? Ang ating magigiting bayaning mga overseas Filipino workers. Ay, nung first encounter nyo naman kay Dr. Dimson, ano naman yung feel? Ikaw, Elaine? It feels like, you know, you have a person who understands kung saan po kayo nanggaling. Kasi iba po yung taong nakakaintindi na ay OFW sila, ito yung mga pinagdaanan nila sa ibang bansa. Kampante agad po kayo, pampontante ka. Ganun ka rin? Yeah, so parang, kasi she connects us from our family, parang gano'n na in different countries na yung napuntahan niya. And nakita na niya at nalaman na niya lahat ng kwento ng isang OFW. So, it's an honor for us to be part of the book and kasama pa si Ma'am. So para tayo may connect, kung naman interesado makinig sa kwento. Yes. Anong pinaka tumatak sa inyo sa kwento ng dalawang ito? Well, ito yung dalawang individuals na nagsumika, no? Na alam nila mahirap ang mga game OFW, pero nagsumikap sila. And after working for 11 years, ang sabi nila, ayaw na nila mag-OFW, but gusto na lang nilang magnegosyo. And they want to be with their family na. Kasi they have been away from their families na matagal-tagal din. Siyempre, nakakalungkot din yun, di ba? And nagpasyas nila na uwi na lang ang magnegosyo. And sabi ko, ang ganda noon kasi nga, hindi ka naman forever OFW, dapat talaga mag-aandaan mo na one day we have to come home. Yes. And they were prepared. Ibig sabihin yung issue ng reintegration, hindi na nag-apply sa kanila doon sa program na yun kasi alam na nila yung direction nila. At nila talaga na siguro, bago pa sila umalis, alam na nila kung anong goal nila. They had this goal. Ikaw ba, Elaine? Linado mo ilang taon ka mag-a-abroad? Ay, hindi. Hindi. Opo, you just don't know kung hanggang kailan po kayo doon. Alam niyo lang kung anong goal niyo in the future. So yung goal ang tiyak sa'yo. Yes. Ano yung goal na yon? Yung makauwi po ulit dito sa Pilipinas at dito na ako with my family. So, paano ko po yun gagawin? Yun po yung pinaghahandaan ko sa Singapore. Pero hindi mo nakita yung sarili mo umuwi ng uugod-ugod na. Ay, hindi po. Hindi po talaga. Ang pinahayo ko po, sabi ko nga po sa mga kaibigan ko doon, ayokong tumanda ako na lagi ako magtatanong, ma'am, sir, pwede po ba ako mag-leave?
gusto ko po kasi makasama yung pamilya ko. Yun po ang pinakayo ko kasi yun po yung pinakamahirap na gawin sa ibang bansa. Magpaalam na umuwi sa Pilipinas para makapag-live kayo, makasama yung pamilya. Especially Christmas. Sa totoo lang po, magagaling po kasi talaga ang Pilipino. Ayaw nila payagan kayo. Mahirap pong walang Pilipino sa mga negosyo sa ibang bansa. Chef. Especially Singapore. Napakarami ng Filipino doon. Parang hindi mo mafe-feel, hindi ka makaka-feel ng homesick kasi nga, puro Pilipino rin naman ang mga katrabaho mo. So, ako naman, talagang ang goal is umuwi. Pero there are times na parang sabi nila, kasi I'm handling multiple outlets na in Singapore. So, sabi ng mga iba sa akin na Filipino or mga ibang lahi na, ay, baka ready ka na, you can, kasi alam nila, ang dream ko is to go home and open my own restaurant. Sabi, ready ka na. Sinasabi mo yung dream mo, kinukwento sa iba. Yes. Siguro kasi gusto kong maging ma-inspire din sila that when you're working, dapat may goal ka. Lalo na I am handling multiple outlets. So, there's a lot of people under me that I want to inspire din. So, it's important na sinishare mo yun sa kanila. So, they would have one also. Oo, sabi nga niya sa akin nung in-interview ko, nagsulat na daw siya. Pero siyang sinulat, sabi niya, one day, manager ako ng sarili kong restaurant. That was her dream. At yun ay nakamit. Gaano kahalaga yung na sinusulat niya? Maganda yun. Ako, sinabi ko sa iyo dream ko, kawa na libro, diba? Talaga? Na yan sa aking uso na one day I'm going to write a book. So, sabi ko nga, alam mo yung achievers na yan, di ba when you say you achieve something, ito yung may goal ka eh. Hindi ka pwedeng mag-achieve ng isang bagay na wala kang goal. So, nung in-interview ko itong mga subjects natin, sabi ko, anong goal nyo? Yun ang unang tinanong ko. Makapagpaaral ng anak, makapaglagawa ng bahay, di ba? Yun nga, mapadala yung mga anak ko sa magandang eskwela, give them enough food, and then iahang mo po yung pamilya ko from poverty, etc. So, yung mga storya nila ay talagang exemplify ng achievement nila ng goal nila. No matter how small your goal is, as long as you have a set goal and you achieve it, you are an achiever. Oo nga. At ang maganda doon, parehong nag-push yung mga goals and dreams ng magkaibigang itong si Elaine at si Chef Ruby. Posible kaya yung palibaw mag-isa ka na lang, Elaine? Kaya yun na ikaw lang gagawa ng mga dreams na yon? Actually, hindi. Masyado siyang mabigat para sa isang tao to achieve yung ganyan po kalaki. Pagkausap pa lang po sa mga tao, sobrang hirap na eh. Kung kayo lang po mag-isa, hindi po talaga kayang mabilisan. Kumbaga, kakayanin nyo pero sobrang tagal. So, iba na nakasama mo si Chef Ruby? Opo. Yeah. Kasi may iba't ibang din po kami, forte, kumbaga. Siya po sa kusina, na hindi ko naman po kaya. Nagkanya-kanya kay Tato. Yes. So, nung nag-usap nga kami, I think it's really a perfect match din kasi front of the house and back of the house ang bumubuo ng isang restaurant. And both of us may focus and alam ang both areas na we'll be able to really pull it off kasi nga, ang ganda ng combination eh. Bihira itong kwentong ito, no? Kung pumunta ka sa restaurant nila, siya nasa sina. Hindi mo siya makakausap kasi she's busy. Pero ang ganda ng uniform niya. Talaga. Tapos si LA naman, busy naman siya sa pag-entertain ng mga guests. Kasi tinatanong niya kung may kailangan sila. So she attends to that. So tama lang yung partnership na ito. Oo, combination. Siguro doon din natin masasabi na hindi mo lahat kayang gawin. Totoo siya. It's really important to have a partner and to have know your weaknesses and your strength. And then mag-fill in ng gap ng isa't isang weaknesses. Siguro yun. Inspirasyon sa ating mga OFW to, Dr. Dibson? Yes. Inspiration. Kaya nga sabi ko, as a matter of fact, sabi ko, alam mo, meron akong iniisip para sa inyo eh. Sino mo yung Bagong Bayani, di ba? Then you're familiar with that. Yes, tama. I-nominate ko kayo kasi ganda ng istorya na yun for the Bagong Bayani for entrepreneurship. Kita nyo kahit sa kalagayan ito, si Dr. Johnson, as former administrator, patuloy pa rin siya nag-i-scout. Hindi siya nakatapos. Naghahanap ng magagaling na OFW. Para maka-inspire sila, di ba? So, ang gusto ko rin ipahatid sa ating mga OFW,
first employment is temporary. Huwag nilang isipin na habang buhay nandun ka sa abroad. Hindi pwede yun eh. Kaya yung iba hindi nag-iipon eh. Akala nila todo, di ba? No, they have to prepare for the time na you have to come home. Sabi ko nga, tulog ka ng Ang instrument lang siya dapat to get to where you are. Hindi yun yung dun ka na. O hindi pa kagagaling nyo lamang ng Hong Kong. Sa Hong Kong, ang mga sinasabi ng mga kababaihan natin doon, hanggang kailangan pa raw sila doon, hanggang sa pagtanda nila, may ganyan silang kaisipan. Ano mo ba yung mga na-interview ko? Most of them, 20 years, 25 years ago. They started that 2021. Hanggang ngayon nandun pa. Wala silang tanong mo eh. Uwi naman daw, pero amang kailangan pa daw sa Yun na. Yeah. Sabi niya, Ma'am, masarap ang buhay ko dito. Really? Kahit nasa hearts and household, diba? Mabait naman daw yung employer. At siyempre, pag ayaw na nila, uwi na daw sila. Pero yung nga 20, 25 years, di ko ma-imagine na. Kaya nyo yun? 25 years? I think more than a decade is more than enough na po sa amin. So tagal na kayo doon, Matagal na siya, matagal na. Parang everyday, parang laging nangisip kailan ko kaya makakasama yung mom ko. Ganun eh. Ganun lagi yung nasa isip mo. So, matagal masyado yung 25. Pero hindi naman natin masisisi about naman. Kanya-kanya tayo ng mga yun nga siguro, having that direction and yung tulong ng family na nasa Pilipinas na i-manage din ang finances para makauwi na. Pero ang pinaka-the best sa inyong dalawa, preparado kayo, naganda kayo. No, po. Handa kayo kahit ano man ang mangyari na, kahit pala COVID time eh. Ito mga to, patuloy na nagtatrabaho at nandun pa rin yung kanilang goal. Opo, sabi nga nila, na hanggang sa time na yun na lockdown, nandun pa sila nagtatrabaho. And yun na, pwede ko rin pagkapuring sabihin na meron din mga ibang OFW na katulad nila na nagsakripisyo. Pero at the end of the day, nakapag-ipon at nakauwi ng maayos ang tinatnan nila. So, wala sila, di ba? After all the hardships, challenges of working abroad, wala man lang naikon, mag-uwi, iyak-iyak, wala. Kaya walang katapos ang pag-abroad. Chef Ru, anong gusto mo sabihin sa ating mga OFW? So, unang-una, importante that meron kang goal, may direction ka, bago mo simulan yung isang bagay, or along the way, make sure na iniisip mo kung ano yung mga plano mo. And then, mabuhay din ng hindi ganun magastos, manage your finances kapag isa kang OFW para balang araw makauwi ka with your family. Lahat naman ito ginagawa natin para sa pamilya natin. Pero huwag natin kalimutan na tayo din uuwi para makasama sila. That's right. Ling? Mensahe ko po sa mga OFWs ay maging focus nga po kayo sa mga goals ninyo. Tsaka magpakatatag po kayo. Minsan po kasi mahirap magpakatatag pag madami po kayong pinagdadaanan. So yung in the future po ang dapat maisip po ay yung goal ninyo, pagtanda ninyo. Saan po ba kayo dapat pumunta? Kumbaga, hindi po kasi sa lahat ng oras malakas po tayo eh. Thank you. At bago yung aming final words ni Dr. Dinson, sige, imbitahin nyo na sila sa Maker and Made. Please come visit us sa Maker and Made, PGC, Milestone Building, where we are open from 7 a.m. in the morning until 7 p.m. during Sundays to Wednesday. And during Thursday to Saturday, we are open from 7 a.m. to 9 p.m. Yung aga, 7 a.m. Wow, pwede na mag-breakfast pala dyan. Yes. Kung kayo po naghahanap ng mga artisanal breads, we have sourdough breads po, croissant, and Australian-inspired brunch. You can go to Maker and Made. We support a lot of local farmers and producers. If you want to know more about Maker and Made, please follow us on Facebook and Instagram at Maker and Made BGC. Thank you, Elaine. Your final word, partner. O yan, narinig na natin. Kailan tayo mag-visit sa kanila? Ayan, please po. Man yan. Ang sabi nila, mga local products, ang ganda yun, no? At yung sa pag sinabi nila, which is very important, yung OFW should learn how to manage their money, their kaperahan. No? Kaya importante yung financial literacy. Kaya napakaganda nung
yung ginawa nila, marunong silang mag-ipon at marunong silang mag-manage ng finances nila. So again, ating libro, ating pinopromote. Kung kailangan nyo ng kopya, bahala na po ang ating kaibigan, ang ating partner sa Susan para kayo makakuha ng inyong sariling kopya. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Carmelita Dimson, ofnmedia.net. Dito nyo po makukuha ang mga librong ito ng ating author, OFW Achievers, Stories That Inspire. At nandito po ang kwento ng ating dalawang kaibigan from Maker and Made, Chef Ro Ribon at si Elaine Figueroa. So thank you very much. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa inyong restaurant. For brunch. Yes. Kaya posible po ang buhay sa pagbabalik sa inyong mga lugar kung saan po kayo pinanganak, kung saan po kayo lumaki. Pwede balik Pilipinas para sa inyong mga pagtatrabaho tulad ng ating mga inspirasyon sa araw na ito. Kaya patuloy ang ating mga kababayan, mag-ipon, maging matalino sa inyong mga kinikita at patuloy lamang po na magsakripisyo. Hindi lang yung mga OFW kundi pati po kayo na mga naiiwan dito sa Pilipinas. Sa pangalan ni Dr. Carmelita Dimson, ang ating dati pong OWA Administrator at syempre po ang aming partner dito sa ofnmedia.net. Ito ang inyong bantay, OCW. Ako po si Susan K.